Marhay na aldaw mga B, this is your San Lorenzo Hanan vlogger sharing a day in my life, a small content creator, online affiliate, and explorer. Kaya nga ni kung gusto mo makasama, edi go! For today's video ay abalangani tayo. Bali magkikilot tayo ngayon ng bigas, hahanap ng pantanim at maliligo sa ilog. Bali itong clip nga nito ay akala ko ay parang bulok lang na dahon. Gulat nga ni ako nang ito ay gumalaw. First time ko lang nga ni na makakita nito pero para siyang kauri ng tipaklong. Nadaanan ko nga ni ito nang ako ay naglalakad. Pagkatapos kong makuha ang lalagyan namin ng pantanim. Bali pupuntahan nga ni natin ang nyoga nila Ara. Bali nauna na nga si Ara na pumunta sa nyoga nila dahil nagmotor na sila. Hinatid nga ni kami ng aking pamangkin. Sa punto nga ning ito ay nakita ko na ang aking pamangkin. Sobrang tagal nga ni ng kanyang pagbalik. Pero sana all nga ni ay binabalikan pa. Ito naman ay nagulat ako dahil grabe na pala ang daanan dito. Naayos kasi ang kalsada papunta sa may environmental resort. Medyo madilim nga ni ang ulap dahil parang uulan. Ito naman sa part na ito ay nagulat ako. Grabe ang atake ng pader. Feeling ko ay dumadaan ako sa bitukang manok. Pero ang nakaka-excite nga ni dito ay kapag naayos na ito. Sa ngayon ay tiis-tiis lang muna. Makalampas mo nga ni ng salog na isog ay okay na ang daan. Meron din nga akong nakita dyan na Danara Farm. At sa una-unahan nga ni nito ay doon na ang nyoga nila Ara. Pagkadating ko nga ni doon sa nyoga nila Ara ay nakita ko itong puno ng hagis. Matagal na nga ni akong hindi nakakatikim ng hagis. Sa hindi nakakaalam kung ano ang hagis ay ito yung parang makupa. Maasim ang lasa nito. Ikaw ba nakatikim ka na ng hagis? Comment mo nga dyan sa baba. Sa paglakad-lakad nga ni namin ni Ara, paghanap ng maitatanim na puno, aking nakita ang mamula-mulang bunga ng kape-kape. Laking gulat ko pa nga ni nang makita kong ang lalaki ng bunga nito. First time ko lang din nga ni makakita ng malaking bunga ng kape-kape. Nung bata nga ni ako nakakakita din ako ng kape-kape sa amin. Pero sobrang liliit lang. Hindi katulad nito kaya manghang-mangha ako. Sabi ko nga ni dyan kay Ara na nakakain din ang kape-kape. Ipinakita ko nga kay Ara kung paano ito kainin. Sa punto namang ito ay tinikman ko na kung anong lasa. Parang gulong-gulo pa ako kaya dinura ko. Inaalala ko pa nga ni kung ito talaga ang lasa ng kape-kape. Kaya trinay ko nga ni ulit. Mukha lang ako dyan na asiman pero matamis talaga ang lasa nito. Dito naman ipapakita kung gaano ito kalaki. Sa unang tingin para siyang aratilis. Ito naman nga ni ay nag-harvest na tayo. Tinatanong ako ni Ara kung ano daw bang gagawin ko, bakit kinukuha ko. Sa totoo lang mga bi, hindi ko din talaga alam kung bakit. Basta feeling ko lang gusto ko lang talaga magkuha ng ganyan. Hindi ko alam. Sabi ko pa nga ni Jan ay parang gusto kong akyatin. Kaso nang sinubukan ko nga ni ay hindi na talaga ako kaya. Bali yan nga ni ang mga nakuha kong kape-kape. Maganda siyang tingnan para siyang malaking version ng magic fruits. Dito naman sa part na ito, itutour namin kayo ni Ara sa kanilang nyogan. Bali ang kwento ni Ara sa akin dito daw sa part na ito ay pinamumunuan daw ito ng mga engkanto. Charis! Tinitingnan ko nga ni dyan ang mga nyog nila tapos sabi ko, pwede na tong iguyon. Dito naman sa part na ito ay nakakita ko ng pakpaklawin. Tinanong ko nga ni si Ara kung naniniwala ba siya na kauri ito ng pako. Sabi niya sa akin ay hindi, pero ang sabi ko ay oo, kauri talaga siya ng pako. Diyan nga ni ay wala kaming nahanap, kaya sabi ko doon na lang kami sa may baba. Maglalakad na lang nga ni kami at ito yung sinasabi ko sa inyong Danara Farm. Binibiro ko dyan si Ara, sabi ko sa kanya, siguro kaya Danara yan kasi may Nara sila. Tapos may nakita ako, may Nara nga talaga, oo. Pakababa nga ni namin, nagtakal na din kami ng bigas. Ito yung bigas na solicit namin, na ibibigay doon sa magpa-participate sa pag-tree planting. Dito naman nakita kong nag-chat ang aking anak-anakan na si Julina. Sabi niya sa akin, Dad, punta kang Mampurog na andito kami sa ilog. Ayun at napapunta na din nga ni ako. Saglit lang ang aming pagsasama dahil meron pa kaming gagawin ni Ara. Kukuha pa rin kami ng aming pantanim. Sabi nga ni Inak Julina ay mag-picture daw kami. Pero ang ginawa ko ay nag-video talaga. Dito naman sa part na ito ay naghahanap na kami ng tibig. Diyan naman sa part na yan sa puno ng nyug na yan, ay iniwan ko yung 5 piso at hindi ko na din nabalikan. Kaya kung sino man ang makakakuha ng 5 piso dyan ay paunahan na lang. Charis! Hirap pala nga ni na magbunot nitong tibig. Kaya sabi ko kay Ara dito na yung itak. Hindi ko na talaga kaya. Dito naman sa part na ito ay tinatanong ako ni Ara kung ano daw yung nasa wire. Sabi ko naman ay wild cucumber. Iyan. Sabi ko nga ni nakita ko yun sa KMJS na kinakain. Tapos sabi niya itry ko daw. Sabi ko naman ay ayoko. Oo. Nang matapos na namin makuha at maitanim ang tibig, diniligan na nga ni ito ni Ara. Super sipag naman ni Ara.
Shoutout sa mga kabataan diyan, charis. Matapos nga namin iyon ay umuwi na akong may dala-dalang kaymeto. Bigyan naman ito ng mga bata sa amin. Hanggang dito na lang din ang video ko. Thank you for watching. Bye-bye.